Breaking news po mga kababayan. Nako po, ito na ang nakakatakot na hula ni Joby Vargas sa Pilipinas at sa mundo sa 2026. At nakakagimbal po ito dahil merong magaganap na nakakakilabot sa gobyerno ni BBM na kung magkakamali po ng maging desisyon si BBM, malamang ito na daw ang kanyang end of the story at hindi na siya tatagal bilang Pangulo sa 6 na taon. Baka itong 2026 daw ay maaring bumaba na daw siya sa pagiging Pangulo. At ito pa, nahulaan niya kung sino ang papalit na presidente. Isang matapang, isang kamay na bakal na walang kinakatakutan. At kinakatakutan po ito ng gumagamit ng pulburon. Sino kaya ito mga kababayan? Panoorin po natin ng sabay-sabay. At disclaimer po, kayo na po ang bahalang humusga kung ito ay mga totoo at legit na hula. Ito na po ang revelasyon ni Joby Vargas. Kapag hindi niya naayos ang problemang ito, may posibilidad na magpalit tayo ng presidente at hindi niya matapos ang termino niya. Hindi siya papayag talaga na wala siyang magawa. Kasi kung wala siyang magawa dito, magagalit talaga ang taong bayan. Pero may mga nakikita ako talaga malalapit sa kanya na talagang lalabas ang totoong mga pangalan na ma-involve talaga sa korupsyon. Isang nakakakilabot at nakakatakot na hula. Tatalakayin natin ang mga matinding pahayag ni Joby Vargas, isang kilalang manghuhula sa Pilipinas. Ayon sa kanya, may mga pangyayaring magpapaigting ng kaguluhan sa politika, lipunan, at mismong kapalaran ng bansa. Kaya huwag na nating patagalin, narito ang 10 na nakakakilabot na hula ni Joby Vargas para sa Pilipinas. Pang-10, mga artista sa politika. Ayon kay Joby Vargas, mas marami pang artista ang papasok sa mundo ng politika. Mula sa mga komedyante hanggang sa malalaking pangalan sa showbiz, inaasahang sasabak sila sa eleksyon. Nakakakilabot isipin dahil maaaring maging katawa-tawa ang politika. Pero sa kabilang banda, posibleng lumakas ang kanilang suporta mula sa mga tagahanga. Pang-9, bagong skandal na lalabas. Hindi pa natatapos ang mga issue, may panibagong skandal na ilalantad. Ayon sa kanya, ito ay may kinalaman sa pera. Money-related ulit at posibleng mas malaki pa kaysa sa mga naunang eskandalo. Nakakakilabot dahil ito raw ang magpapabigat lalo sa tiwala ng taumbayan sa pamahalaan. Pang-8, hustisya at investigasyon. Expertly flavored tocino? Nako po, mga kababayan, unang bungad pa lang talagang karimarimarim na nagkatotoo. Yung tinatawag na trilyon peso na ninakaw po sa budget ng flood control na naging ghost project na kinakasangkutan ng mga matataas na leader ng ating bansa. Napaka tindi ng hulang ito. Mga kababayan, ituloy pa natin ang mga nakakagulat na revelasyon ni Joby Vargas. Ito po. Vargas na kahit ang pinakamakapangyarihan, kabilang na ang mga kamag-anak ng Pangulo, ay hindi makakaligtas sa investigasyon. Nakakakilabot isipin kung gaano kalalim ang paglilitis na ito, na posibleng magdulot ng pagkakahati-hati sa mga opisyal ng gobyerno mismo. Pang-7, galit ng taong bayan. Habang tumatagal, dumarami raw ang naipong galit ng mga Pilipino. Sabi ni Vargas, may isang babae na lalabas at mangunguna sa isang malaking kilusan laban sa katiwalian at pang-aabuso. Siya raw ang magiging simbolo ng paglaban ng taumbayan. Pang-6, Golden Age of Corruption. Pinangalanan pa mismo ni Vargas ang kasalukuyang panahon bilang Golden Age of Corruption. Napakatindi raw ng mga anomalya na halos lahat ng antas ng gobyerno ay may bahid ng katiwalian. Nakakakilabot isipin na baka ito na ang pinakamadilim na kabanata ng ating kasaysayan. Pang-5, Transition President. Ayon kay Vargas, posibleng hindi matapos ng Pangulo ang kanyang termino.
Wait lang mga kababayan. O, nakita nyo po yung hula po ni Joby Vargas. Baka daw si BBM ay hindi niya matapos ang kanyang termino. At baka daw mapalitan siya ng bagong presidente. Sino kaya ito, mga kababayan? Ang kakatakutan ng mga kriminal na mas matapang pa kay PRRD kung gumalaw. Nako, talagang matinding pasabog po ito ni Joby Vargas. Panoorin pa natin. Maaring magkaroon ng transition president bago matapos ang kasalukuyang administrasyon. Nako. Isa itong nakakakilabot na senaryo dahil magdudulot ito ng kawalan ng katiyakan sa bansa at posibleng kaguluhan sa ekonomiya at politika. Pang-apat, mga senador at kongresista. Pinangalanan din ni Vargas ang ilang personalidad na magkakaroon ng malakas na papel. Chis Escudero, magiging malakas ang impluensya. Joel Villanueva, may laban na haharapin. Jingoy Estrada, babalik sa kontrobersya. Grace Poe, may malinis na imahe pero sasabak sa matinding laban. Vilma Santos at Ralph Recto, may malaking papel sa politika. Bato de la Rosa, haharapin ang kanyang mga sariling isyu. Salceda at Romualdez, lalong sisikat sa politika. Nakakakilabot dahil malinaw na mas lalong lalalim ang hidwaan sa loob ng Senado at Kongreso. Pangatlo, mga rally at protesta. Magiging mas malakas pa raw ang mga kilos protesta. Hindi lang simpleng pagtitipon, kundi posibleng kasing lakas ng people power ang mangyari. Ayon sa kanya, mas marami pang Pilipino ang lalabas sa lansangan para ipaglaban ang kanilang karapatan laban sa katiwalian. Pangalawa, posibilidad ng pagbagsak ng Pangulo direkta niyang sinabi. Kung hindi maayos ng Pangulo ang mga problemang ito, may posibilidad na hindi niya matapos ang kanyang termino. Isang nakakakilabot na hula na nagdadala ng malaking tanong. Handa ba ang Pilipinas sa isang biglaang pagbabago ng liderato? At ating number 1, kapalaran ng Pilipinas. At ito na ang pinaka-nakakatindig balahibo. Ayon kay Joby, ang hinaharap ng Pilipinas ay alanganin. Kung tuluyan ngang bumagsak ang kasalukuyang pamahalaan, masusubok ang bayan sa gitna ng kaguluhan. Pero may liwanag dahil sa susunod-sunod na mga pangulo, sa ikatlong presidente pa, makikita ang tunay na pagbabago at pag-angat ng bansa. Ibig sabihin mahaba pa ang daan pero may pag-asa. Ang tanong, kaya ba nating pagdaanan ang lahat ng ito bilang isang nagkakaisang bayan? Tandaan, mangyari man o hindi ang mga hula, lagi nating tandaan na sa Diyos lang tayo magtiwala. O yan mga kababayan. Kahit anong mangyari, sa Diyos pa rin tayo manalig. Sa Diyos tayo magpasakop. Sa Diyos tayo maniwala. Ang mga hulang ito ay nananatiling hula na wala pang nakakapagpatunay na magiging totoo. Maaring ito ay nagkataon lang na nangyari. Pero kayo na po ang bahalang humusga. Grabing mga revelasyon ni Joby Vargas. Kakakilabot po. Tignan po natin mga komento. Let BBM step down. Grabe, unang comment. Galit na galit. Worst president ever. Lahat ng mga hula ay papaltos sa Diyos dahil ang mga hula nila na hindi mangyayari na mapabagsak si BBM. Sinabi na sa Biblia na hindi dapat paniwalaan ng mga hula. It's a kind of evil tongue that sometimes it is used for manipulation. Tindi nito mga kababayan ko. Yung African lang ang 80% na tamang hula. Malayo pa lang nahulaan na. Pero kay Vargas, posible. Yung iba ay nangyari na. Correct ka, madam. Kawawa kayo, mga manghuhula, paparusahan kayo. Pinagtagpitagping mga katatawanan, halaka. Hindi tumpak ang hula mo. Let's see what BBM next move. I believe he would survive all of these circumstances. Naku po, makakaligtas daw si BBM sa mga pagsubok na ito. Huwag kang hula ng hula. Diyos lang ang nakakaalam ng lahat. Kasalanan ang manghula. Repent before it's too late. Kawawa ka kung ipagpatuloy mo ang panghuhula. Why wait till 2026 pa? Found guilty with sufficient proofs. Witnesses get heck over it. Nako po.
may sunog at lindol simula sa Enero, sabi ni Pastor Andy Halaka. Ilang beses kaya nagbanggit ang salita nakakakilabot. Naku po, tanging Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat ng ito. Parang wala yatang hula doon kasi lahat naman nangyari na eh. Alam ng may kapal ng isipan ng mga taong bayan or hangad ay kasamaan. Kung magkakaroon lamang ng may isusugo at iluluklok niya ang isang nilalang na siyang tatapos at susugpo sa mga kasamaan ng mga lahing ulupong at mga balat kayot sa lipunan. Naku po mga kababayan ko. Manalig tayo sa Diyos kahit anong mangyari. Yan po ang mga komento. Sabi po sa hula ni Joby Vargas, tila nangyari na lahat. Baka naman si Joby Vargas, beforehand pa. Hinulaan po ang mga ito. Hindi naman manghuhula ito na nangyari na, tas huhulaan niya. Ano yun, ang loloko? Isa ring manghuhula yung si Perez Andy ng Africa na tila 80% daw na totoo. Nang hula din niya ang kasumpa-sumpa at karimarimarim na mangyayari sa gobyerno ni BBM dahil ang taong bayan ay mag-aalsa laban sa kanya at itatakwil siya ng buong Pilipinas dahil po sa mga revelasyon na nabulgar, dahil po sa mga sindikato ng kawatan. Talagang mga Pilipino ay tila nagising ang kanilang pagka-Andres Bonifacio. Kita nyo kahapon, pati yung anak ni Bruce Lee pinag-initan, may dala kasing tsako. Mga kababayan, nakakakilabot 100% daw, sabi ni Jan Bro. Naku po, grabe talaga, nakakakilabot nga. Ito ang nakikita ko kay BBM, magsulong ng digital ID system, smart city at digital currency or cashless society at mga agenda 2030 dito sa Pilipinas. Tuta rin siya sa mga kabal. Hala ka. Yari mga kababayan ko. Ganyan din hula ni Elizabeth Oropesa at ni Jay Acosta. By 2026, gagandang Pilipinas. Ako po. Ang ginagawa niya ay hindi hula kundi political prediction at political analysis. Hula lang yan. Walang katotohanan. Grabe talaga. Hula lang yan. At walang katotohanan, sabi ni Alfred Amores. Mabuti nga maraming mga tuso. Nako po. Hudas. Si Mekmek M. Karumal-dumal na presidente. Kawawa ang Pilipinas. Nako po. Ito, DDS din eh. Nako, DDS daw manghuhula. Pero kung ano ang hula niyan ay panig kay BBM, tuwan-tuwa ang mga ito, mga loyalista. Pati ba naman ang mga hula ay ginagawang DDS? Anong magagawa nyo kung ang mga hula nila ay hindi pumapanig kay BBM? Sasabihin nyo na naman, nako, DDS yung manghuhula na yan, loko-loko yan. Hula lang naman ito. Sino ba nagsabi kasi na maniwala kayo sa mga hula? Sabi nga po sa banal na kasulatan, tanging ang Diyos lamang ang may kakayanan na magsabi ng mga mangyayari sa hinaharap. Maniwala lang po sa mga talata ng Biblia na nagsasabi na malapit na ang mga wakas. Darating ang kanyang munting anak at lilipulin ang mga masasama, mga nagnakaw sa flood control ang uunahin at ilalagay sa dagatang apoy hanggang malagutan ng hininga ayon sa mga talata ng Kawikaan, bersikulo, katipulo. Nakalimutan ko na yung sitas, mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Nakakakilabot ng mga hula na mangyayari dito sa gobyerno ni BBM. Pati mga manghuhula ng hula po na mga pangyayari. Matindi. Nagalit ang mga loyalista. Pati hula ni Joby Vargas. Pinag-initan. Sinabihang DDS ang manghuhulang ita. Walang iya.
Mga kababayan ko, grabe mga revelasyon na ito. Pati manghuhula, pinag-iinitan binabash Langya itong manghuhula na ito Nang hula ka na, pangit pa. Mga kababayan, sabi nga nila, merong papalit daw kay BBM na malakas. Mala Duterte ang kapangyarihan na mas matapang pa kay Duterte. Kamay na bakal ang paiiralin. Hindi uubra ang mga gumagamit ng pulburon. Grabe ito, nakakakilabot. Tumatayo po ang aking balahibo dito. Itong hula ni Joby Vargas na ito. Ayun, nakakatakot na hula ni Joby Vargas sa Pilipinas at sa mundo sa 2026. Naku po mga kababayan. Ano ba sinasabi ng mga komento? Magagalit na naman yung mga loyalista dito. Yung mga loyal kahit pinagnanakawan na, loyal pa rin. Yung isang pro Marcos, nakakatawa, pumunta sa rally doon sa mga makakaliwa, muntik bugbugin. Hindi ka ba naman nag-iisip, pupunta ka doon na mag-isa, tas sisigaw-sigaw ka ng mabuhay BBM. May best president ever, kukuyugin ka talaga. Minsan kasi gagamit ka din ng utak. Hindi porke pro BBM ka, pupunta ka na doon na yayabangan mo ang mga makakaliwa doon. Muntik ka tuloy kuyugin. Muntik kuyugin, sisigaw-sigaw din mag-isa lang. 'Di ba? Para kang pumunta sa bahay ng mga langgam na hinahamon mo sila, bibit-bitin ka talaga doon. Minsan gagamit din ang utak ha. Hindi porke pro ka, punta ka na doon, kukuyugin ka talaga doon. Ito, payo lang po mga kababayan. Please, 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 ang hula sa 2026, lahat ng DDS at mga Duterte nasa kulungan na dahil sa mga kaso na dapat panugutan, hintayin malapit kayong makulong. Alaka, grabe, lahat daw ng DDS makukulong. Ang tindi ng hula mo, Chong. Fake news. Hindi ako naniniwala sa hula mo, Joby Vargas. Ayos naman sa tarot reading ng isang faith healer, tarot card reader, matatapos daw ni BBM ang term niya. Wow, ang galing naman. Ang galing ng mga manghuhula, naglalaban-laban. Sa tingin ko, parang magkakatotoo yan kasi kalikasan na ang kumilos dahil sa kapabayan natin, mga tao, at samang pag-uugali. Nakalimutan na ang ating Panginoong Diyos. Ayun, magbago na ang mga manloko-loko. Puro lang kayo haka-haka, magdasal kayo. Sabi ni sabi ni Sky Honey, puro kayo haka-haka chismosa. Magdasal kayo nang maligtas kayo, ganun. Bakit siya bababa? Hula lang yan, Diyos pa rin ang nakakaalam. Alaka, grabe mga kababayan. Matindi. BBM is the only one trying to fix corruption in our country. Alako, loyal na loyal ito. Undersecretary Bernardo of the DPWH admitted that he was the one handling the 100 billion. Aba, saved by the bell. And that's it. And that it didn't go through BBM. Alaka, galing. BBM had nothing to do with it. The president didn't authorize it. They just used his name to get the money released. Wow! Lacson ka ba? Si Lacson ka ba? BBM is clean. Mahal niya ang taong bayan. Alaka, yari talaga. Talagang ang daming loyal Loyal na loyal. Ninakawan na, tuwang-tuwa pa. Trilyon na ninakaw Best president pa din. Okay po. Yan lamang po ang ating bahagi. Yan ang pasabog ni Joby Vargas na nakakatakot. Na 2026, iba na ang presidente. Naku po mga kababayan. Yan lamang. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Sa mga kababayan natin abroad, OFW, nagpapasalamat po tayo sa inyong suporta sa ating mga ginagawang content na ito. Mahalagang malaman nyo ang mga totoong nangyayari sa Pilipinas. Dahil hindi naman ito pinapalabas sa mga mainstream. Dito lang po ang legit na balita. Salamat po. Ako si The Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy. Salamat po.